Praise God, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pong muli si Michelle Asinas ng The Sanctuary Church at welcome po sa ating morning tilaok. At bago po tayo magpasimula, atin po munang basahin sa Matthew chapter 22 verse 37 NIV version. Sabi po rito, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po muli sa panibagong buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. At patuloy po namin hinihingi ang inyong gabay dahil wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong patnubay. Kaya nga po ang patuloy na manguna sa talatang aming binasa at pagbubulay-bulayan at gamitin niyo lamang po ako para sa inyong kapurihan. Lord, maraming marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. At ang aking pong devotion sa umagang to ay pinamagatan ko pong The Act of Love for God. So, napakaganda po ng ating theme for this week. Sabi nga, love proven by obedience. Kasi di ba po, sa atin madaling magsabi ng I love you Lord, mahal kita Panginoon. Pero paano ba natin ito mapapakita? Siyempre, ang pinaka-best way it is through obedience or action. Sabi nga, ang act of love, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, it means selfless, transforms the feeling love into tangible daily actions or act of service. So, ibig sabihin po, hindi lang siya basta naririnig natin yung salitang love, or naririnig na ating Panginoong Diyos, kundi dapat nakikita ito through sa mga action na ginagawa natin na talagang pinapakita natin na mahal natin ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung titingnan po natin mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, hindi lang niya basta sinabing mahal niya tayo, ang bawat isa sa atin. Talagang pinakita niya how much na minamahal niya ang bawat isa sa atin dahil nung namatay siya sa cross, para lang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya naman, in return, syempre hindi naman natin kayang pantayan yung ginawa na ating Panginoong Jesus, pero dapat lang may gagawin tayong bagay na magbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Para yung act of love na ginawa ng ating Panginoong Diyos ay masuklian natin at maging grateful tayo dun sa bagay na laging ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang naman yun yung pinakita niyang love sa atin eh. Araw-araw, nararamdaman natin kung gaano kabuti sa atin ang ating Panginoong Diyos. Nararamdaman natin lagi yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya naman dapat may something din tayong gagawin sa ating Panginoong Diyos na magpapakita ng talagang pagmamahal sa ating Panginoon. At balikan po natin yung ating verse na nabasa. Sabi po rito sa Matthew chapter 22, 37, sabi nga po na ating Panginoong Jesus, "Love the Lord your God with all your heart." So pagka sinabi po kasing with all your heart, ibig sabihin buong puso. Hindi po siya half or one-fourth or three-fourth. Sinabi pong buo. Ibig sabihin walang natitira. Para pong sa isang, 'di ba, sa isang pizza, yung buong 'yun, dapat 'yun yung ibigay natin. Buong puso na walang reservation, ibig pong sabihin. Kapag sinabing with all your heart, mind, and soul. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Dapat 'yun yung talagang inaalay natin sa ating Panginoong Diyos na talaga namang inaalay niya yung buhay niya sa bawat isa sa'tin para magkaroon tayo ng kaligtasan. At hindi po sapat yung salitang, "Mahal kita Panginoon." Dapat, sabi nga 'di ba, yung act of love nakikita talaga yun sa pag-obey sa nais ng ating Panginoong Diyos. Ito yung mga importanteng bagay na dapat nating tatandaan mga kapatid. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoong Diyos, siyempre dapat ito yung magre-reflect sa atin. Sabi ko nga, ang dali lang sabihin na mahal kita Panginoon, pero ano yung gagawin natin para masabi na totoo kung ano man yung ating mga
sinasabi o yung nagre-reflect sa taong talagang mahal niya ang ating Panginoong Jesus. Una po, prioritize God. Siyempre may mga pagkakataon po 'di ba, na may mga sitwasyon na kailangan nating mamili o minsan sa trabaho or sa school. Pero ito yung tatandaan natin mga kapatid, na dapat sa lahat ng gagawin natin laging ang priority ang ating Panginoong Hesus. Kasi kapag siya yung lagi nating pinipili, hindi niya naman tayo pababayaan. Kasi minsan undecided tayo, anong pipiliin ko, trabaho ba or yung gawain ni Lord? May gano'ng mga nangyayari sa atin pero hindi dapat gano'n. Lagi dapat ang ipa-priority natin yung ating Panginoong Hesus. Kaya nga 'di ba po sabi po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you." Ang dami kasi nating mga doubts minsan mga kapatid na lalo na 'pag nalalagay tayo sa gano'ng sitwasyon. Kaya imbis na unahin natin yung nais ni Lord or i-priority siya or yung mga gawain patungkol sa ating Panginoon, hindi ito nangyayari dahil nga ang dami nating doubt or baka hindi talaga natin mahal ang ating Panginoong Diyos. Then number two, total devotion. Pag sinabi pong devoted tayo sa isang bagay or committed, yung buong talent natin, yung time, napaka-importante po nito. Yung time talaga natin, ibibigay natin sa ating Panginoon. Hindi dapat natin sinasabing, kapag may time lang ako saka ko 'to gagawin. Hindi po gano'n mga kapatid. Buong strength dapat binibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung talagang pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon na hindi natin, parang least priority lagi si Lord. Minsan kasi 'di ba, siyempre sabihin natin, busy ako 'pag may time lang. Pero hindi gano'n. Kung talagang committed tayo, kung talagang mahal natin ang ating Panginoon Diyos, siyempre ilalaan talaga natin ang ating time, talent, strength sa ating Panginoong Jesus. Make yourself available, lalo na 'pag patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kung lagi nating ginagawang available yung ating sarili, kapag sinabi ni Lord na gawin mo 'to, kailangang magkaroon ka ng oras sa ganito, laging ang sagot mo is, "Yes, Lord." At hindi mo sasabihin na, "Kapag may time lang ako, Lord." Yun ay isang pagpapakita na talagang si Lord ang iyong, nasa puso. At pangatlo po, consistency. Minsan kasi 'di ba, may pagkakataon hindi naman kasi laging masaya yung mood natin. May mga times na parang gusto mong sumuko or may mga problema ang kinakaharap. Kaya nakakaapekto 'to sa mga decision natin. Pero pagka consistent tayo, hindi tayo magbabase sa feelings. Dapat nandun yung devoted ka pa rin kahit na anong mangyari. Consistent until the end. Paninindigan mo kung ano yung commitment natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga 'di ba po may isang awitin po ang sabi puro na, "I have decided to follow Jesus. Though none go with me, still I will follow." Kasi may mga pagkakataon talaga na parang ikaw na lang mag-isa or ang daming mga problema ang kinakaharap. But yung consistency ng pagse-serve natin sa ating Panginoong Diyos dapat nandoon. Kasi iyon yung nagpapatunay na talagang mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Consistent until the end. Hindi lang kapagka nasa mood, hindi lang dahil, feeling ko kasi ganito. Hindi gano'n mga kapatid. Or ngayon, dahil masaya ako, magse-serve ako kay Lord. Bukas, hindi. Walang gano'n mga kapatid. Dapat, we are consistent sa pagse-serve sa ating Panginoong Diyos. At lagi nating, tatandaan mga kapatid na we're not worthy, pero binibigyan tayo ng chance parati na magamit ng ating Panginoong Diyos. So, we need na maging grateful sa anumang bagay na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang consistency, napaka-importante po nito sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Para pong 'di ba sa parents, 'di naman nila puwedeng sabihin na,
I resign as mother or as father. Kapagka mahal nila yung family nila hanggang dulo, minsan hanggang kamatayan, nandun yung kanilang pagmamahal sa kanilang family. Gano'n din sa atin, mga kapatid. Kung talagang nasa heart natin ang ating Panginoong Diyos, hindi tayo, ah, basta-basta tatalikod or aalis na lang sa kanyang presence. Dahil alam naman natin na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. At it is a privilege na kapagka lagi tayong nasa presence niya. Kaya 'wag na 'wag natin itong sasayangin. Kaya nga, choosing love ang ating Panginoong Diyos, lagi natin siyang mamahalin ng buong puso na dapat nagre-reflect itong tatlong bagay na 'to, ipa-priority na lagi natin si Lord, total devotion, consistency. Napakaimportante po nito, mga kapatid. Dahil ito talaga yung nagpapakita na talagang mahal natin ang ating Panginoong Jesus. So, dito po tayo sa ating prayer focus for today. Ang sabi nga, pray to love God fully and live in His presence. So, sa ating mga kapatid, alam natin na napakabuti sa atin ng ating Panginoong Diyos. It is the least that we can do to serve Him faithfully and to obey Him. Kasi ito talaga yung talagang nagpapakita na talagang mahal mo ang ating Panginoong Diyos. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dapat nagre-reflect ito, yung act of love natin sa ating Panginoong Diyos ay dapat nagre-reflect ito sa ating pamumuhay. Kapag tayo ay sumusunod at sumasang-ayon sa kanyang kalooban. At praise God, isa rin po sa ating ipapanalangin ngayon, prayer for the country and elect officials. Pray for God to guide our leaders for the good of all. At tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat muli sa mga paalala niyo po sa amin sa umagang to. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Alam po namin may mga kanya-kanya pong maaring mga pinagdadaanan, mga weaknesses na nagiging dahilan ng minsan mga panlalamig. But still, Lord, i-remind niyo po kami parati na dapat yung act of love po ay hindi mawawala po sa amin, hindi lang po hanggang sa salita, kundi magre-reflect po ito sa aming mga gawa ng aming pagmamahal sa inyo. At nawa po, Lord God, na tulungan niyo po kami naging consistent dahil napaka-importante po nito, Lord God. Kaya i-lead niyo po kami according po sa inyong kalooban. I-lead niyo po kami parati sa inyong presensya dahil alam po namin na kayo lamang po ang magbibigay ng pag-asa, Lord, ng victory sa bawat isa sa amin. At Lord, patuloy din po namin sinasamo ang aming mga country officials, Lord, yung mga elect officials ng aming bansa. Nakikita niyo po, Lord God, yung mga problema, mga kinakaharap. Lord, ilid niyo po ang aming presidente, vice president, at ganun din po ang iba pang mga mayors, governors, at iba pang mga elect officials. Nawa mag-decide sila according po sa inyong kalooban. Hawakan niyo po, Lord God, ang mga kanilang isipan, Lord God, na anumang gagawin po nila ay magbibigay lugod po sa inyong harapan na makakabuti talaga sa bansang Pilipinas, O God. Lord, ganun din po ay sinasama po namin ang giyera na nangyayari ngayon between sa Iran, sa Amerika at sa Israel, Lord Jesus. Lord, please, hawakan niyo po ang sitwasyon na yan. Alam po namin na kapag kayo ang nasunod, lagi pong nagiging maganda yung resulta. At nawa, hipuin niyo po yung puso ng mga leaders ng bawat bansa na yan, na kung ano man po yung nais niyo, yun po talaga yung masunod. Dahil alam po namin na kapag kayo yung nasunod, lagi pong nagiging okay po ang kalalabasan nito. Kaya naman po, Lord Jesus, pangunahan niyo po, Lord God, kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon dahil alam po namin na pagkakalooban niyo po yung nasunod ay always best po, Lord, ang resulta nito. At patuloy din po naming sinasamo ang aming mga kaibigan, aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Kayo pong patuloy namang muna sa kanila, mag-ingat sa kanila, Lord Jesus, sa time na maaring nagkakaroon sila ng doubt, mga panghihina,
Lord, patuloy niyo po silang i-guide, strengthen niyo po sila, Lord, dahil mahirap po yung kanilang sitwasyon, malayo po sa family, maaaring yung iba sa kanila ay may kinakaharap pa pong mga panganib, kaya kayo po yung patuloy na mag-guide at manguna sa kanila. Lord, kayo rin po yung patuloy na mag-lead sa mga patuloy pong sumusubaybay, nakikinig at nanonood ng Morning Tilaok na 'to, Lord, at kalooban niyo lamang po ang masunod sa kanilang mga buhay. Maraming marami pong salamat. In Jesus' name, amen. At marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.